Ako po si Brian Easy Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong linggo, August 18, 2024. Ngayong araw po ay aking ibabahagi ang aking natutunan patungkol pa rin po sa full armor of God at ating pong pagtutunan or pagpufukusan ay about po sa prayer or panalangin. Ang epekto ng panalangin sa pakikidigma natin at ito po ang pinakahuli sa ating series at naway marami po tayong natutunan. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Sa Tagalog po, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na panalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kailangan po natin ng panalangin dahil ang panalangin po ay ang way natin para kumonekta sa Diyos. At ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa mga katuruan na aking natutunan. Sa unang katuruan po ay prayer shakes the heavenly realms. Kapag tayo po ay nananalangin, yung panalangin natin na hindi lang sa earthly realm, ang epekto niyan pati na rin po sa heavenly realms para pong yinayinig or kinakalagpag ang heavenly realms. Ikalawang katuruan naman po ay ang prayer makes the angels busy. Pag nananalangin po tayo sa Diyos, hindi po sa anghel, kundi sa Diyos po, no? Tapos ang Diyos po, pag sumasagot sa atin, sometimes sa pamamagitan ng mga anghel, na kung paano ang Diyos sumasagot sa ating mga panalangin sa pamamagitan ng ibang tao. But not at all times na tao ang ginagamit ng Diyos, minsan angels din po. Ikatlong katuruan po ay prayer brings our battles in God's court. Sa panalangin po natin, hindi lang po earthly and heavenly realms ang naapektuhan. It can also bring our battles brings our situation in God's court na tayo bilang mga anak ng Diyos na malapit tayo directly sa Panginoon at hinahayaan natin ng Panginoon na mag-decide sa mga battles natin sa buhay, sa mga misyon natin sa buhay. Dahil kapag pinagdesisyonan yan ng korte ng Diyos, walang makakapagbago ng desisyon ng Diyos. No one can alter the decision of God, not even Satan, not even the most powerful angel. And now, para naman po sa ating application, una po, approach the throne of God where final decisions are made. Lumapit po tayo sa trono ng Diyos at pinibigyan tayo ng karapatan ng Diyos bilang kanyang mga anak na lumapit directly sa Kanya. Ang mediator natin ay ang Panginoong Kristo. Next po is to appeal on behalf of the Lord's people. Panalangin po natin ang mga kapwa nating mananampalataya. Panalangin natin ang leaders ng churches, our leaders in the government, dahil may mga devil na maaaring maka-influensya sa mga leaders ng government at malalabanan po natin ito through prayers. And lastly po is to ask without ceasing, using all kinds of prayers. Manalangin po tayo ng walang patid.